Amen. Sige po, let's settle down. Dito po sa unahan, meron pang mga bakanting upuan. Kung mga medyo siksikan kayo sa likod, merong mga bakanting upuan. Dito po sa left side nyo, kila ate Sister Irma, meron pa yatang bakante. Oh, yan. Amen. Tayo po ba ay handa na? Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Ngayon pong linggo ay sinaselebrate natin yung, ayon sa ating calendar, yung tinatawag na Church Workers Sunday. So, binibigyan po natin ng pagpapahalaga yung ating mga lingkod ng Diyos. Kung dati-rati Missionary Sunday, ngayon po lahat ng workers, lahat sa atin na involved sa ministry ay binibigyan po natin ng pagpapahalaga. Pero sa ngayon po ay wala ho tayong gifts sa kanila. Ano? Hindi ho tayo magbibigay ng gifts kasi kagagaling lang nila sa retreat. Ano po? So, sige, palakpakan po muna natin ang Panginoon sa mga workers po natin. Okay. So, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, muli kami narito. Nais po naming papurihan ka, dakilain ka sa aming mga buhay. Sa iglesyang ito, Panginoon, na kung saan ay kami binigyan mo ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo at papurihan ka sa aming kalagitnaan. Lord, muli ka naming inaanyayahan sa umagang ito ang iyong pinal na presensya sa pamagitan ng Balas Espiritu. Nang sa gayon ay ang mga salita mong aming mapapakinggan ay tumimo sa aming mga puso. At hindi lamang tumiyon, Panginoon, tumimo, because ito'y maipamuhay po namin, Panginoon. At ito'y magdulot sa amin para kami maglingkod sa iyo ng merong kababaan ng loob at katapatan. At merong pagmamahal sa iyong gawain hanggang sa muli mong pagbabalik, kami masumpungan mong matapat na naglilingkod sa iyo. Muli, mataas ang iyong pangalan sa umagang ito. Sa iyo ang kapurihan, kadakilaan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello. Okay. So, ang ating Panginoong Jesus, nung siya ay magsimulang magministeryo dito sa lupa, siya ay nagbuo ng kanyang team. No? Nagbuo ng kanyang team, yung 12 disciples. Ano po? Para siyang magpatuloy ng kanyang sinimulang gawain. No? And even yung mga disciples niya, sinend niya 2 by 2. No? So, dito natin makikita na ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi po gawain ng iilan lang. Ito po ay gawain ng marami. No? Sa iglesia po natin ay marami ho tayong members ng worship team, members ng Christian education, Sunday school, sa deacons, sa visitation ministry, Bible study, missions team, meron ho tayo. So, ine-exercise po natin yung sama-samang paglilingkod o tulong-tulong na paglilingkod. Ang sabi po ng Bible sa Romans chapter 12 verses 4 to 6. Ang nalakay po dito, just as our bodies have many parts, and each part has a special function, so it is with Christ's body. We are many parts of one body, and we belong to each other. Sa verse 6, in His grace, God has given us different gifts for doing certain things well, like gifts of prophesying, serving,
encouraging, teaching, giving, leading, and showing kindness. So, yun po ang sinasabi dyan. Now, this morning, my brothers and sisters, I would like to share with you 4 principles on church ministry. No? Mga prinsipyong pwede nating panghawakan at maging hamon sa atin sa paglilingkod sa Diyos. So let me share with you 4 principles on church ministry. Tingnan po muna natin ang 1 Corinthians chapter 3 verses 5 to 9. Ang nakalagay po diyan, after all, who is Apollos? And who is Paul? We are only God's servants through whom you believed the good news. Each of us did the work the Lord gave us. Verse 6, I planted the seed in your hearts, and Apollos watered it. But it was God who made it grow. Verse 7, it is not important who does the planting or who does the watering. What is important is that God makes the seed grow. Verse 8, nalakay po dyan, the one who plants and the one who waters work together with the same purpose. And both will be rewarded for their own hard work. And verse 9, for we are both God's workers, and you are God's field. You are God's building. Now, my brothers and sisters, yung 4 na sinasabi kong principles sa team ministry or church ministry ay ito. Number 1. Principle number 1. We need teamwork in the ministry. Sige nga po, sabihin po natin sa ating katabi, kapatid, teamwork. So yun po ang unang principle na dapat po nating matutunan, umaunawaan dito sa church. No? We need teamwork in the ministry. That's principle number 1. Ang sabi po dyan sa verse 5b, each of us did the work the Lord gave us. Sabi ni Pablo, I planted the seed in your hearts, and Apollos watered it. No? So, we need team work in our church ministry. Kasi si Pablo mismo at si Apollos, sinasabi nila na bawat isa sa amin ay ginawa ang tungkuling pinagkaloob ng Diyos o kung saan kami tinawag ng Diyos. No? Sa verse 5b. And also, in-specify pa nga ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. So, tinuturo sa atin dito ng mga kapatid ni Apostol Pablo na ang ministry po ay mayroon ho tayong kanya-kanyang role. Maging sa iglesia, di ba natin, alam natin ang body of Christ has many parts. And each and every one of us is a part of it. Huwag ho nating ma-misinterpret na ang meron lang responsibility o meron lang ministry sa church, yung mga workers. No, it is not. Each and every one of us has a ministry to do sa church. Ano po? Can a person or a part of the body can never be a part of the body not unless it is a part of it. Ano? And also, ang bawat isa sa atin, mga kapatid, hindi maaring maging bahagi ng katawan ni Kristo kung wala ho tayong ministeryong gagampanan. So the challenge is not just for the workers, but to each and every one of us to be a team player. Ano?
Be a team player. Be a part of the team. No? Sabi ko nga last Sunday, mas ikagagalak po ng church leadership po natin na ang bawat isa sa atin ay involved sa ministry. At masaya kung lahat tayo magkakasama sa retreat. Ano? Walang naiiwan. Ano? Now, let us take a look at the word teamwork. What does it really mean, teamwork? Sabi nga dyan, teamwork is the key to successful ministry, according to Pastor Walter Colas and the Haiti team. Now, tingnan po natin yung word na teamwork. Ano, para ma-appreciate po natin ang ibig sabihin. Nakalagay po dyan, teamwork means work performed, combined effort, organized cooperation, working together to achieve better result. So yan po ang ibig sabihin ng teamwork, no? Combined effort. Lahat yung ating resources, lahat ng energy po natin tulong-tulong, pero organized, merong harmony, ano? Merong harmony, hindi yung nagkakanya-kanyang trabaho. Working together, sama-sama. The purpose is to achieve better result. Sa ating church, mga kapatid, kung wala ho tayong tinatawag na teamwork, wala ho yung tinatawag na unity, hindi ho natin maabot ang ganitong estado ng paglilingkod sa Diyos. Wala ho tayong ma-accomplish na mga great things sa Panginoon kung tayo ay nagkakanya-kanya. Amen? So, ibig sabihin, napakahalaga ng ating unity, ng ating teamwork sa church. Parang parang yung bangka. Kung alam nyo ba yung ganitong klaseng sports, ano? Dapat meron silang harmony, sabay-sabay po silang nagsasagwan para mas mabilis ang kanilang abutin. Ano? In fact, ang sabi diyan, teamwork is what it takes to be successful in the world of sports. No? Yun po ang susi. Yun po ang kailangan para maging successful ang isang team sa isang uri ng patimpalak o sports o palakasan. Dapat sabay-sabay talaga simultaneous yan. Hindi yung merong nahuli, merong nauna. Kasi magpapabagal po yun sa bilis ng pagsagwan o pag-usad ng bangka. So, napakahalaga po ng teamwork. Sa ating church, napakahalaga po nun. Now, yung Miami Heat, tama ba? Last year, nag-champion sila. Sila yung nakadalawa na yata silang sunuran, ano? Nag-champion sila. They are only considered successful when they win the championship. Na doon mo makikita yung kanilang teamwork. Ano? Yun po ang nagpapanalo sa isang team. Sa church, ganun din. Yun po ang nagdudulo sa atin ng success, ng tagumpay sa ating ministry kung tulong-tulong po tayo. Sabi ko nga, dito sa church, wala ho tayong full-time pastor. Si pastor nag-retire, marami tayong missionaries. Ako naman ay OIC or chairman ng council. Hindi ko kayang pangunahan ng church kung wala ho tayong tulong-tulong. Nagiging magaan para sa akin manguna sa church kung lahat po tayo tulong-tulong sa ministry. Hindi po mabigat. At yun naman talaga ang sinasabi ng Bible. Magiging kagaanan, kagalakan sa mga church leaders kung lahat tayo ay nagpapasakop o lahat tayo sumusunod o lahat tayo nagsusubmit o sumusunod sa leadership ng church. Sabi nga dyan, a cord of 3 strands is not easily broken. No? Kapag merong teamwork, merong unity, the Bible says in Ecclesiastes chapter 4, verse 12, a cord of 3 strands is not easily
broken. Kung tayo ay talagang nagkakaisa, no matter how strong the pressure is outside, yung ginagawa ng diablo para tayo ay sirain, yung ating pagkakaisa, yung ating paglilingkod sa Panginoon, hindi mangyayari po yon. Because we are one. So, a cord of 3 strands is not easily broken. So, ano yung unang principle? Teamwork. No? We need teamwork sa church. Principle number 2. Remember, we are only servants in God's work. Tingnan po natin ang verse 5a. Ang sabi ni Pablo, Paul humbly said, we are only servants of God. After all, who is Apollos? Who is Paul? We are only God's servants through whom you believe the good news. Ito si Apostol Pablo, tinawag ng Diyos na apostle to the Gentiles. No? Marami siyang nagawa nung simulan niya ang pagmiministeryo sa Gentile world. Pero si Pablo, bagamat siya ginagamit mightily ng Panginoon, hindi po siya nagmataas. Ano? Hindi po siya nagmamataas. Sabi niya, sino ako? At sino naman si Apollos? Actually, ng panahon na yun, nagkakaroon na ng division sa church na yun kasi ako gusto ko kay Apollos, ako gusto kay Pablo. Pero sabi ni Pablo, nirebuke niya yung mga Christian sa Corinth. Sino ba si Pablo? At sino ba si Apollos para pagpilian nyo kung sinong susundin nyo? Ang sabi ni Pablo, we are only servants of God. Mga lingkod lang ng kami ng Panginoon. Sa Bible, ang servant ho, ganito. Servants are not heroes to be adored. They are not gods to be worshipped, nor masters to be blindly followed. Dito po sa church, mga kapatid, we do not want to lord it over you. No? Ayaw po naming maging Lord ninyo. Hindi naman kami Lord. Kami lang naman ay lingkod nyo. Hindi ho kami nagmamataas. No? At ito'y napakalaking reminder din po sa church leadership na huwag magmataas. Because we are not heroes to be adored, we are not gods to be worshipped, nor master to be followed. Blindly followed. And si Pablo, 3 uri ng servant, dinescribe niya sila sa ating tekstong binasa. Ano? What kind of servants the Apostle Paul referred us to? Ano? Anong uri ng servant inihintulad ni Pablo sila? O tayo, maging tayo mga kapatid. Anong uri ng servant inihintulad ni Pablo tayo? Number 1, we are like poor servers. Ang sabi po sa verse 5, Paul likened them to food servers. Ano? Because God just used them as food servers or waiters to bring spiritual food to the Corinthian believers. Sabi niya, nagdala lang naman kami ng pagkain sa inyo. No? We are just servants. Pinakain lang naman namin kayo. Ako, bilang si Pablo, pinakain ko kayo ng solid food. Ang iba, milk. Si Apollos, pinainom ko lang naman kayo ng tubig. Pero, instead of claiming the glory, ang sabi ni Pablo, they told them to give it to the one who prepared the food, the one who understands their spiritual needs, and then who commanded them to serve the spiritual food, ang Panginoon. Every time si Pablo nangangaral, hindi niya itinataas ang kanyang sarili. Ang tinataas niya ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo. So isa po itong reminder sa atin, lalong-lalo sa mga naglilingkod. Do we claim otherwise? Sa halip na itaas natin, i-glorify natin ang Diyos ang mapurihan sa ating paglilingkod,
kiniklaim po natin yung glory. Na para bang napaka-indispensable po natin na kung wala tayo, walang mangyayari sa church. Kung wala ako, bahala sila. Paano kang bigla akong umalis? Meron kayang mangunguna sa church? Huwag naman sana ganun yung ating attitude. No? Kasi si Pablo nga mismo, ako, I adore him for his leadership, pero hindi ko siya pinapupurihan. Kasi siya mismo nagsasabi, he is only a servant of God. Wag po tayo magkaroon ng attitude na kung bigla akong umalis, baka ibitin ko kayo. O baka pag wala ako, sino kaya magtuturo? O sino kaya maglilid? Sino kaya mangangaral? So, be humble. Don't claim otherwise. We are only God's servants. And dito nga, sabi ni Pablo, waiter. Diba? Kung sa restaurant, waiter. Food waiter. Ang waiter, inuutos-utusan lang yan. Waiter, tubig nga. Waiter, bill nga. Waiter, tissue paper nga. Diba? Kalaging, ano yan? Ganun ka-humble si Apostle Pablo. So, every time we serve God, let's think of us like waiters. No, food server. O food servant. Number 2, he likened them like garden tools. Sa verse 6 to 8. Ano po nakalagay sa verse 6 to 8? I planted a seed in your hearts, and Apollos watered it. So, ano ang ginagamit sa pagtatanim? Diba yung pwedeng sundang, pwedeng malit na shovel. At si Apostolos naman, yung timba o yung may labo, yung pangbubo. So, tiningnan ni Pablo at ni Apollos ang kanilang sarili na parang mga garden tools lamang sa paglilingkod. But it was God who made it grow. So, ano ang ibig sabihin po dito mga kapatid? No? Ano ang ibig sabihin niyan? Si Lord ang gardener. It is God who is the gardener. At paano naman nasabi ni Pablo na siya yung nagtanim at ni Apostol, siya ang nagdilig? Kung titingnan po natin dyan, next slide. As garden tools, Paul planted, he introduced yung gospel ni Kristo sa mga Corinthians. Kaya sabi nga sa verse 5, and you gladly receive it. Ano? Si Apollos naman, siya yung nagtubig. Pinalo up niya si Pablo, yung mga tinuro ni Pablo sa mga Corinthians, siya yung nagpalago, no? Nag-nurture what Paul had begun. Yan po yung mga cross-references para makita na po natin kung ano talaga yung ginawa ng dalawa. But, wag po natin i-magnify. Ang i-magnify po natin, hindi si Pablo o si Apollos, kundi ang Diyos na siyang, sabi ng ni Pablo, na siyang gardener. No? Kung wala yung farmer o yung gardener, makakapagtanim kaya ng sarili yung shovel? Makakapagdilig kaya ng sarili yung pandilig? Diba? Kahit iwanan mo yan sa tabi, kahit yan maghapon, hindi niyan kayang magsariling magtanim. Kailangan merong hawak. Yun yung gardener, mga kapatid. So, what does it mean? We are just garden tools. We are just servants. It means we ought to direct the praise once again or the glory to the gardener, not us. Ang ating Panginoon. Or, do we claim otherwise? Again. Ay kung hindi nga ako dumating sa church, hindi lalago ang church. Ay kung hindi nga ako nanguna dyan sa music, hindi nga gaganda ang music ministry. Ay kung hindi nga akong nanguna sa outreach,
Hindi nga masisimulan ang gawain sa lugar na yon. Do we claim it by ourselves? Or we give the glory to God, who is the real gardener? Remember, we are just servants. We are nothing. You know? We are nothing. And lastly, the third kind of servant that Paul likened or referred us to ay we are like field or construction workers. Sa verse 9. Actually, itong part na to ay naituro ko na-share ko rin mga kapatid sa SKM Missionary Conference. Itong part na to. Sabi sa verse 9, "For we are both God's workers, and you are God's field. You are God's building." No? Sabi ni Pablo, we do not work with Him, but for Him. So, hindi inangkin ni Pablo at ni Apollos na sila'y kapantay ni Kristo. But instead, what they claim, they just work for Him. Kaya ganun ang tingin nila sa kanilang sarili. We are only workers. We are nothing. So that's the first two principle, mga kapatid. The first principle in team ministry is we need teamwork. Number two, remember, we are only servants. Sige nga, sabihin po natin sa ating kapatid, we are only servants. Palakpakan natin ang Panginoon. So, ito po dapat mga kapatid ang magbigay sa atin ng hamon na magpakumbaba. No? Sabi ko nga, lahat po tayo pantay-pantay dito sa church. Wala ho dapat tayong pagmalaki. No? Pantay-pantay ho tayo. Bagamat mayroong leadership, but the point is we are still the same. Tayo lang ay magkakapatid, bahagi ng katawan ni Kristo. Because si Kristo ang ulo, ang head ng church. Ano po? Principle number 3. Be faithful in doing what God called us to do. That's in verse 5b. Tingnan po natin ang verse 5b. Each of us did the work gave us. Ano? I planted the seed in your hearts and Apollos watered. Binalikan lang po natin. The point is, they were faithful. Ginawa nila yung kanilang pagkatawag. Kung ano yung utos ng Diyos sa kanila, ginawa nila. They were faithful. No? So the question is, do you do what God called you to do? O are you doing? Ginagawa ba natin yung pinagagawa sa atin ng Diyos sa church? Imposible naman mga kapatid na, ikaw, pinili kita, magiging anak kita. Ikaw ay napili ko na maging anak ng Diyos. Maging anak ko, sabi ng Panginoon. Sige, punta ka sa sambahang Kristiyano sa Iriga at umupo ka sa kanto. Umupo ka dun sa dulo. Every Sunday, pumunta ka dyan, umupo ka lang. Hanggang maupos yung upuan. Hanggang uminit ang iyong upuan. Every Sunday. Hello? Diba? Ang ministry po mga kapatid, hindi lang naman ministry of sitting. There is no such thing as ministry of sitting and waiting. Ano? Ay identify po natin yung gift sa atin ng Panginoon. Kung masipag tayo mag-pray o mag-involve po tayo sa prayer ministry, sa intercessors. Kung magaling tayo mag-invite po tayo. Kung magaling tayong kumanta tayo. Kung magaling po tayong magsulat, mag-involve sa ating newsletter.
No? Kung we are generous, tumulong po tayo sa project. So maraming ministry, kung magaling po tayo magturo, mag-volunteer, mag-teach sa Sunday School. Para hindi palaging iisang mukha ang nakikita natin sa Sunday School. No? So marami pong ministry, kapatid, ang pwede nating gawin. Hindi ho ako naniniwala nung ang Panginoon ay magpaulan ng blessing, ng spiritual gifts, ay napunta lang sa ilan. Lahat po tayo may gift. Ibig sabihin, lahat po tayo dapat merong ginagawang ministry sa church. Ano? Pero hindi pwedeng sabay-sabay. Kasi kung puro tayo singer lang, wala na makikinig. May rotation. Di ba? Salinan. Diba? So, ang church po natin, lahat po tayo mayroong gift. The minimum, alam ko, the minimum is isang gift. But mostly, marami ang gift. 2 o 3 or more. Ang mahirap doon, meron na ngang iisa, hindi pa ginamit. Alaala niyo yung parable of the talents? Napagalitan pa nung master. Iisa na lang ang gift mo, di mo pa ginamit. Gusto niyo bang mapagalitan ni Lord pagdating ng araw? So, do you do what God called you to do? Ginagawa ba natin? Number 4, last, principle. Sa verse 5, sa lahat ng ginagawa po natin, it is God who brings the growth or success, not us. Tingnan po natin ang verse 5b. But it was God who made it grow. Sabi ni Pablo, I planted the seeds. Apostle watered it. But, sabi ni Pablo, it was God who made it grow. So wala ho tayong karapatan mag-claim na kung hindi dahil sa akin. No. Hindi yon dahil sa atin. It's God. Ano? It is God. It is not important who does the planting, sabi ni Pablo. Who does the watering. But what is important is God makes the seed grow. Sa mga farmer, familiar ho sila sa ganong katotohanan. Ang ginagawa lang naman ng mga farmer, magtanim, bungkalin, i-cultivate, diligan. Pero sino ba sa farmer ang merong kapangyarihang patubuin ang seed? Wala. That's one of the miracles na dapat po tayong ma-amaze. It is God who makes it grow. Minsan nga magtapon ka lang ng butil ng mangga sa isang tabi. Mapapansin mo tumutubo. Hindi mo naman inalagaan. Pero tumubo. Because it is God who makes the seed grow. Kahit hindi mo yan alagaan, tutubo yan. Kahit wala ho tayo sa church, magmalaki man tayo magmalaki, pwede ho tayong alisin ng Diyos kasi hindi tayo napakahalaga sa kanyang tingin. Kung meron tayong attitude na nagmamalaki. But if we are humble, just like Paul, God will use us mightily. So, it's not about us. It's about God. No? Sabihin mo sa katabi, kapatid, it's not about you and me. It's about God. So, yun po ang importante po nating ma-internalize, mga kapatid, sa ating ministry sa church. It's not about us. It's about God. Another thing, it's not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Diba? Tingnan po natin ang Psalms 127. Ang sabi po dyan, unless the Lord builds the house,
its builders labor in vain. Diba? Hanggat ang Diyos mismo ang kumilos, kahit anong follow-up po natin, anong strategy gawin natin sa pag-ibanghelyo o pag-minister, kung hindi kumilos ang Diyos, hindi kalooban ng Diyos, wala hong mangyayari. Minsan, sa Board of Elders, nag-meeting kami. Isa sa naging topic namin, yung mga ginamit ng Diyos na tao sa Bible. Karamihan ng mga ginamit ng Diyos na tao sa Bible, naging leaders, yung mga taong galing sa nothing. No, they came from nothing. Sila yung ginagamit ng Diyos, yung mga galing sa wala. Si Pedro, he is just a farmer. Pero ginamit siya ng Diyos mightily. Si Pablo, he is somebody, pero bago siya ginamit ng Diyos, binagsak po siya muna ng Panginoon. Si Moses, ganun din. He is somebody. Pero bago siya ginamit ng Diyos, ibinagsak muna siya ng Panginoon. Binaba muna siya para maging mag-humble. So, the message is, unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. It's not about us. It's about God. And the truth is, regardless of how many people we are serving, God is the only one that makes it grow. No? That should humble us, my brothers and sisters. Huwag nawasan ng lumaki ang ating ulo na kung saan marami tayong nagagawa, marami tayong na-accomplish, marami tayong alam. In fact, we are nothing. Sabi nga ni David, what is man that God is mindful of him? Sino ba ako para ako'y pagtuunan ng pansin ng Diyos? We are just His creatures. We are nothing. We came from the dust. Therefore, my brothers and sisters, sa ministry po natin sa church, after doing all those principles, o applying all those principles sa ministry, teamwork, servant attitude, no? Ano yung pangatlo? We need teamwork, servant, we should have servant attitudes. Ano yung pangatlo? Kailangan nating maging matapat. And lastly, because it is God. Meron pa yung isa. Naisipan kong nagdagan. Therefore, growth is God's business sa ministry. We only dream and plan. Marami na tayong plan. Meron na tayong five-year plan sa church. We just pray for it and trust God for it. The question is, are we praying for the growth and health of our church? No? Are we part of the church? Are we a team player? Principle number 5. Tama ba? Or 5? 5 na ba? O 4? Nagkamali ako sa bilang. Akala ko 4 eh. 5 pala. The last principle, actually number 5, one day, the Lord will evaluate and reward our work. Verse 8b. Ano ang sabi dyan sa verse 8? We shall be rewarded, and both will be rewarded for their own hard work. There are 2 words that I would like you to remember sa ministry. Reward and hard work. Wag ho tayong maging complacent sa ministry. Dapat magkaroon tayo ng hard work.
Kasi may reward ang Diyos. Pero regardless of the reward that we will receive, ang tingin pa rin ng Diyos sa atin, pantay-pantay. We are all servants of God. Hindi ho dapat tayo nagmamalaki. Pagdating sa langit, ang dami kong corona. Hindi dapat maging dahilan yung para tayo magmayabang o magmalaki. Bagamat sa bawat kaluluwa ang ating madala sa Panginoon, that isang crown of joy ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Kasi sabi diyan, all servants are one in purpose. Isa lang naman ang ating gustong mangyari. Wala sa ating celebrity. We are all servants. No, we are pantay-pantay sa tingin ng Diyos. At lahat tayo magsusulit sa Panginoon. Finally, my brothers and sisters, we have to do what God called us to do. Because one day, He will return to evaluate our lives. Yun po ang pinakamahalaga. And how God will do that? Paano gagawin ng Diyos yung evaluation? Sabi diyan, we shall be rewarded not for our success, but for our faithfulness. No? Hindi tayo titingnan ng Diyos, gaano ba kalaking church ang naitayo mo? Gaano ba karami ang nadala mo sa Panginoon? Gaano ba ka tagumpay yung pinagagawa ko? Hindi yun. Katapatan. Yun ang measurement, mga kapatid. Yun ang pamantayan ng Diyos sa pag-i-evaluate sa atin. Katapatan. Kaya wag ho tayo magmalaki na mas marami tayong nagagawa sa kapatid po natin. Ang titingnan ng Diyos, katapatan po natin. Katapatan sa Kanya. Sa ating pagtatapos, ito dapat yung ating maging challenge. God commanded us to work as a team in His body or ministry. We are only His servants, and as servants, Paul likened us to food servers, garden tools, and workers. We're just given the privilege of serving God. And it is God who makes the growth, not us. And finally, one day, the Lord will reward us of our faithfulness. So as we work together sa church, sa ministry, bilang isang iglesia, let us live like Paul, with humble attitude, with humble servant attitude in our hearts. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Tumayo po tayong lahat at bilang tugon sa mensahe ay awitin po natin ang nais kong maging tapat. O Jesus, ang nais ko ay maging tapat sa'yo. Buhay ko ay lagi nang gamitin mo. Lakas ko at panahon sa iyo ialay at maglilingkod ako bawat araw. Ikaw ay namatay nang ako ay maligtas doon sa Kalbaryo. Nagtiis na
sasailin, pagpapalang na kami, kung kaya't sa iyo sila'y ilalapit. Ikaw ay namatay, nang ako ay maligtas, doon sa Kalbaryo, nagtiis ng hirap. Ang buhay ko ngayon ay paging dapatin mo, lagi akong magtatapat sa'yo. Lagi akong magtatapat sa'yo. Mga kapo na po ang lahat.